Isang deputy sheriff ang ipinatawag sa interrogation room matapos akusahan ng maling paggamit ng opisyal na database para sa personal na dahilan. Ibinigay niya sa akin ang pangalan niya habang nagbibiruan kami. Parang nilalandi ko siya, alam mo na. Parang ganun lang yun, land yan. Maari hindi lang kalayaan ang nawala sa kanya dahil sa paratang. Makinig ka sana, swerting ka. Tibayin mo lang ang loob mo, pare. Inside the Crime Ito mula sa Law and Crime, ako si Elizabeth Miller. Marso 4, 2026 layon sa Key West, Florida. Sabi ng Monroe County Sheriff's Office, may babaeng nagreklamo na isa sa kanilang deputy ay nagdulot sa kanya ng hindi magandang pakiramdam. Sige, kaya kita pinatawag niya yan ay dahil ako ang supervisor ng Supervised Service Detective Unit. Ako ay nagtatrabaho sa Timog. Kamakailan lang, iniimbestigahan ko ang isa sa aming mga deputy dahil sa hindi tamang pag-uugali. At gusto ko malaman kung alam mo ba ito or kung naiintindihan mo ang tinutukoy ko. Hindi, gusto ko lang sinamar. Oo, alam ko kung ano ang nangyari sa akin. Pero ang tanging iba pang impormasyon na alam ko ay nung nag-uusap kami ni na Amber at Scotty. At nabanggit ni Scotty na natanggal siya sa trabaho mula sa ibang departamento. Sinabi ng babae na tatandaan niya ang pangalan ng deputy habil una niya itong nakilala sa set ng Bad Monkey, palabas sa Apple TV na bida si Vince Vaughn. Sige, pwede mo bang ikwento paano kayo nagkausap ni Lamar o paano nagsimula? Oo, nasa set ako ng Bad Monkey halos buong Pebrero. Pero nung unang araw talaga, na Pebrero 3, dinala nila kami sa unang eksena. At pagkalabas ko ng bus, agad-agad, gano'n na. Diyos ko, bakit walang nagsabi sa akin na magdadala tayo ng mga modelo sa set? Ang inay-inay ni Lamar. Natukoy ko siya agad at sabi ko, ang awkward naman nito. Hindi ganito ang gusto ko maging unang araw ko. Parang hindi ito ang gusto ko sanang mangyari. At ito ay nang gumaba ka ng bus. Pagka-akit ko pa lang sa shuttle, Si. kasama niya ang isa pang pulis. Pero nagdududa ako kung totoong pulis siya or parte lang ng palabas. Hindi ako sigurado. At kaya naman sabi ko, Diyos ko. Kaya pumunta na yung mga stand-in namin sa eksena at tinutulungan nila kami sa proseso. At nakisama ako sa mga stand-in sa isang punto. Pero umalis din ako kasi gusto ko talagang makita pa kung anong nangyayari. Dahil inilagay nila kami sa gilid. Lumapit siya at sabi, pasensya na kung naparamdam kita ng hindi komportable o na-disrespect. Sabi ko, ayos lang. Tinanong niya, anong pangalan mo? Sabi ko, makinig ka. Tinanong niya, taga Key West ka ba? O kasama ng LA crew? Sabi ko, sa Marathon ako nakatira. Lumipat kami ng boyfriend ko dito, ilang taon na ang nakalipas. Tapos sabi niya, ayos, so dito ka pala sa Marathon nakatira. Sabi ko, oo. Tapos tinawag na yung second team para pumasok. Kaya pumasok na kami. Paglabas namin at mag-isa na ulit ako, lumapit ulit siya sa akin at sabi niya, uy, may social media ka ba or kahit ano? Napansin ko yung sing-sing sa daliri niya. Naisip ko, tunay ba siyang pulis o nagkukunwari na, di ba? Si Lamar Roman ang deputy na tinukoy sa ulat at siya ay nakaduty bilang deputy sheriff noong insidente. At mukhang imbes na tumigil na lang siya, patuloy pa raw niyang pinilit at kinulit ang babaeng ito para makuha ang kahit anong contact info, hanggang sa umabot siya sa matinding paraan para lang magawa ito. Parang kinuha pa niya ang telepono niya, pero hindi ako galon kaprangka para sabihan siyang, tigilan mo na ako. Kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tinanong niya ako, ano yun? Sabi ko, pangalan ko. Medyo naging mailap na ako kasi nararamdaman ko na kung anong ugali niya at kung ano ang gusto niya mangyari. Parang alam ko na ang pakay niya. Tapos nahanap niya ako at sabi niya, sikat ka pala. Sabi ko, okay. Tapos nilapitan ko yung ibang stand-in. Sabi nila, seryoso, hindi ka niya tinatantanan? Sabi ko, oo. Naiilang na talaga ako mula nung bumaba ako ng bus. Tapos tinawag ulit nila yung second team. At nung wala na kami sa eksena, lumapit ulit siya sa akin. At sabi niya, marunong pala akong sumayaw, by the way. Sabi ko naman, ayos, okay. Kaya binabo ko ng kaunti ang tono ng boses ko at sinabi kong, ayos. Tapos, lumapit siya sa akin mga 3 or 4 na beses.
At hinila ako palayo ng isa pang stand-in. Hinila ako palayo ng isang babaeng kasama ko sa simbahan. At lumapit ulit siya sa akin. Sabi niya, paparahin kita. Sabi ko, hindi mo ako mapapara. Tapos sabi niya, hahanapin kita at paparahin kita. At parang nilalaan din niya ako, parang biro lang. Sabi ko, hindi mo talaga magagawa yan. Sabi ko pa, magagalit ang boyfriend ko. Hindi ko ire-recommenda yan. Tapos, natawa na lang siya. Doon na lumapit sa akin si church girl. At hinila ako sa tabi. Tapos tinanong niya, ayos ka lang ba? Sabi ko, oo, ayaw na talaga akong tantanan ng lalaki. Pagtingin ko sa kanya, nakita ko siyang nakasandal habang kausap yung isa pang pulis. Sabi ko sa sarili ko, ang weird na nito. Paglapit niya ulit, sabi niya, aalis na ako sa loob ng 30 minuto. Sabi ko, totoong pulis ka ba o peke? Tapos natawa siya. Sabi niya, totoong pulis ako. Tinanong kami kung gusto naming magtrabaho sa ibang shift pagkatapos ng amin. At sabi ko, okay. Kaya sabi ko, okay. Tapos umalis na lang. Kaya noong Pebrero, 20 ang huling araw na nandoon sina Bad Monkey at lahat ng tao sa set. Sinabi ko kay Amber na mga alas 4:12 yun kasi nag-text agad ako at tinawagan ko rin ang boyfriend ko para sabihin, uy, kakayari lang nito. At medyo lampas na ako sa Big Pine. Bigla, nagmamaneho ako at tuloy-tuloy lang ang trapiko. Walang ganong problema. Tapos, nakita ko ang pulis sa gilid. At siningitan niya ang truck sa likod ko. Parang agad ko siya nakilala. Sigurado ako na siya yun. At nakikita ko siya sa rearview mirror. Sabi ko, huwag mo akong parahin. Pinara niya ako, lumapit siya sa bintana ng pasahero ko na nakababa na. Sabi ko, alam kong ikaw yan. Tinanong ko, lumabas ba lahat ng impormasyon ko sa screen mo? Paano mo nalaman na ako to? Sabi niya, sinabi ko na hahanapin at parahin kita. Umaasa din siyang kasama mo ang boyfriend mo sa kotse para mapalabas at pahirapan siya. Ulitin ko, hindi ko talaga ire-recommenda yan. Sabi niya, bakit di mo rin ako i-follow sa Instagram? Sabi ko, late na ako. Di naman talaga ako nagtatrabaho noon. Pupunta lang sana ako para mapaalam sa lahat at makilala pa ang ilang tao. Sinabi ko sa kanya na late na ako para lang makaiwas sa sitwasyon. Sabi ko, kailangan ko na umalis. Dapat andun ako ng alas 4. Pwede na ba akong umalis? Sabi niya, Oo. Pero patuloy lang siyang tumitingin-tingin sa loob ng kotse ko. Sabi ko, pwede na po ba akong umalis? At sa wakas, umayag din siya at pinayagan akong umalis. Sige. Tapos, kinuwento ko sa mga tao doon at sabi nila, i-report ko daw. Pero sabi ko, hindi ko alam, parang hindi ko ramdam, ewan ko. Ayon sa ulat ng kaso, ginamit ni Deputy Roman ang database ng sheriff para hanapin ang babae. Nakasaad sa reklamo, sipe. Sinuri niya ang David activity na ibinigay sa kanya at nakita niya nag-sign in si Deputy Roman sa David noong Pebrero 3, 2026, 12:23, 5 ng hapon. Tinanggap ang legal disclaimer ng alas 12:23 ng hapon at naghanap ng pangalan itinago noong Pebrero 3, 2026 alas 12:23:54 ng hapon. Ipinakita sa talaan na tiningnan niya ang mga detalye ng record ni itinago, lagda, mga sasakyan at kasulukuyang larawan. Ang layunin na ibinigay ni Deputy Roman para sa paghahanap ay background investigation. Ayon sa opisina ng sheriff, ginamit ni Deputy Roman ang search database kinabukasan at hinanap ang kanyang pangalan ng paulit-ulit, ngunit lumabas ang ilang kababaihan na kapareho ang unang pangalan at apelido, magkaiba lang ang gitnang pangalan. Ayon sa ulat, hinanap niya ang pangalan niya noong Pebrero 3, 4 at 19 ng Pebrero 19. Siya pinara ni Deputy Roman para sa traffic stop. Batay sa dokumento ng korte, ang unang video ay nagsimula sa alas 3:50, 6:49 na oras at makikita si Deputy Roman na nagmamaneho patimog sa US 1. Na-activate ang recording ng pabilisin ni Deputy Roman ang sasakyan sa 70 mph habang nilaladpasan ng dump truck sa no passing zone. Natapos ang recording sa alas 3:50, 7:24 na oras. Sa dulo ng video, makikita si Deputy Roman na nakaladpas sa dump truck at pumwesto sa likod ng isa pang malaking dump truck. Ayon sa ulat, may video ring nagpapakitang muntik siyang magdulot ng banggaan. Ayon sa dokumento, muntik magdulot ng salpukan si Deputy Roman nang lumampas siya, kaya lumihis ang isang puting truck na papuntang Hilaga para maiwasan ang banggaan.
Itinigil ang pagre-record sa ganap na 3:50 at 25 na oras. Sa dulo ng video, makikita si Deputy Roman na lumampas sa isang madilim na SUV at pumwesto sa likod ng isa pang madilim na SUV. Sa ika-4 na video, makikitang hindi man lang iniulat ni Deputy Roman sa radyo ang traffic stop. Ayon sa reklamo, nilapitan niya ang sasakyan sa passenger side at kinausap ang driver. Mukhang hindi kumuha ng anumang gamit o papeles si Deputy Roman mula sa driver. Pagkatapos makipag-usap sa driver ng sasakyan, bumalik si Deputy Roman sa kanyang sasakyan at pinatay ang in-car video. Nagtapos ang video sa pag-alis ng sasakyan pabalik sa US 1 at nagpatuloy patimog. Si Deputy Roman ay dumaan sa abala. Para saan? Para lang sa numero or IG handle? Ngayon, nanganganib siya matanggal sa trabaho dahil sa maling paggamit ng opisyal na database. Dinala si Deputy Roman habang naka-duty at alam niya kung bakit siya kakausapin ng mga investigador. Naintindihan mo ba ang bawat isa sa mga karapatan ito? Oo. Sa pagkakaalam mo ng mga karapatan ito, gusto mo ba makipag-usap sa akin yan? Oh, sige. Okay. Kaya ang investigasyon namin ay tungkol sa iyo. Sige. At tungkol din sa ilang bagay sa database. Tama? Kaya. Alam mo ba kung tungkol saan ito? Sa tingin ko, oo. Sige. Ano sa palagay mo tungkol saan ito? Alam ko nakapagpatigil ako ng mga tao. Nag-imbestiga ako at parang tumingin-tingin ako sa David. Pero pagkatapos, Yun lang. sige. Sino ang hinanap mo sa David? Mga warrant. Sige, ang ibig ko sabihin, hindi natin ito pinag-uusapan bilang mga tagapagpatupad ng batas. Tama ba? Dumalampas ito ng kaunti doon. Sige, alam mo, ang pagkakaintindi ko, base sa nakita natin. Alam mo ba ang tungkol sa isang tao na ang pangalan ay Jason? Sige. Kumusta ka? Paano mo siya nakilala? Nakausap ko na siya Anong ibig sabihin? sa isang espesyal na assignment. Sa isang espesyal na assignment? Oo. Sige, pwede mo ba? Paliwanag ko, anong ibig mong sabihin? Gaya ng sabihin mo sa akin kung ano talagang pinag-usapan niyo. Sige, parang ganito yun na binigyan niya sa akin ang pangalan niya, nabibiruan lang kami. Parang nilalandi ko siya, gano'n. Parang isa lang yun sa mga ganung bagay. Landian. Ibig ko sabihin, pwede ka namang makipaglandian, di ba? Kaya ikaw, Makilala mo siya sa isang assignment. Ano assignment? bad monkey. At pagkatapos mo makilala siya, anong nangyari pagkatapos niya? Parang nagbibigay siya ng mga pahiwatig. Parang, uy, good luck sa paghahanap mo sa akin, kung ano man. Parang, alam mo yun, sinasabi ko lang na gagawin ko yun, mga ganon. Parang hinanap ko yung pangalan niya sa MNI at doon na nagsimula lahat. Nung sinabi niya ng good luck sa paghahanap mo sa akin, text ba yun or Personal? personal ba yan? Oo, kaya nangyari lahat yun habang naka-assign kayo ron. Parang naglalandi kayo at sagutan lang. Sa kahit anong punto, nagpalitan pa kayo ng numero or kung ano man. Hindi, kaya ang nakuha ko lang ay ang Instagram niya. Okay, nakuha mo ang Insta niya. Nag-message ka ba sa kanya sa Insta kahit minsan? Oo, sige. Anong naging usapan ninyo? Parang, uy, ang saya na nakilala kita. At Nag-message lang sa DMs. Oo. Nakikinig ako, nasa mobile. ooh. Kaya ba siya nakikipag-usap din sa Insta? Hindi. Hindi, may sinabi lang akong isang bagay at parang umatras na lang ako kasi iwan ko. Ako, Diyos ko. Alam mo, may asawa na ako. Kaya parang ganun lang. Naiintindihan ko pare. Oo, mukhang lalo lang niyang pinapasama ang sitwasyon niya. Bukod sa posibleng mawala ng trabaho, maari rin siyang iwan ng asawa. Sakalan ng to, o lalabas ng kwartong to. Wala akong ganong control, pero oo, wala naman akong karapatan na magsabi sa iba ng kahit ano pa, di ba? Balik tayo sa kanya. Sige, nakilala mo siya. Nakuha mong Insta niya. Medyo finalo mo siya roon. Ano po ba ang record niya sa David? Oo. Sige. Bakit mo siya pinadaan kay David? Hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Di ko naman kailangan, pero ginawa ko pa rin.
Pagkatapos, naisip ko agad, bakit ko ginawa yon? Kaya bumalik ako. Pero dahil nahanap ko siya sa Insta. Sige. Nakuha ko Insta niya nung araw na yon. Ooh. Pero ang sinasabi ko lang, alam mo yun, tinutukso ko lang siya. Sabi ko, hahanapin ko siya, alam mo yun. At, Kaya hinanap mo ang pangalan niya kay David. siguro, ang ibig kong sabihin, kung ginawa ko muna yung M at FAM, Sige, kaya hinanap mo siya sa MTI para makita kung meron siyang MTI. ginawa ba? Ginawa ba? May nakuha ka bang impormasyon sa MTI? Oo. Oo. At pagkatapos, ginawa mo ba? Kaya ano man ang nakita mo kay MTI, kaya pinatakbo mo siya kay David? Sige. Ano ang hinanap mo sa David? Pangalan ba niya? Mukhang DO niya. Yun lang. Ginawa lang yan. Alam mo na, kahit walang legal na dahilan. Sige. Hinanap mo ba siya sa David ng higit sa isang beses? Hindi. Naipasok mo ba ang pangalan yon sa David ng higit sa isang beses? Hindi ko alam kung ilang beses. Sa tingin ko, isang beses lang. Na natatandaan ko. May nangyari pa bang iba sa babaeng ito? Tulad ng, may kinalaman ka ba? Hindi. Wala nang iba. Wala nang iba? Wala nang iba. Pinara mo ba siya? Pinara ko siya. Sige. Ano yun? Hindi ko maalala. Hindi mo maalala. Bago lang ba? Sa tingin ko, nung nakaraang linggo lang. Sige. Hindi ko alam. Parang isang linggo lang. Kaya ganun yan. Nung pinara mo siya, alam mo ba siya yun? May legal ka bang dahilan para parahin siya? Wala. Kaya nung ikalabing siyam nang pinara mo siya, wala talagang legal na dahilan para sa paghinto. Inireport mo ba sa radio na pinahinto mo siya? Sinubukan ko, pero wala akong signal. Pero nung oras na yun, bala po lang bumate. Alam mo na, parang got you. Tapos, nagtawanan kami. At ayun na yun. Sige, pero hindi mo yun inilagay sa sistema o saan man. Para doon. Nilagay mo ba sa listahan ng alerto ang plaka niya? Ooh. Sige, kaya mo ba nalaman na papunta siya sa Timog nung araw na yan? Dumaan ka sa maraming sasakyan at parang 3 beses gumana ang camera bago ka napunta sa likod niya. Ooh. Kaya hinabol mo siya para lang pigilan siya at sabing, hey. Oo, ang tanga nun. Sige. May illegal ka bang dahilan para ilagay siya sa hot list? Pinaghihinilaan ba siya sa kahit ano? Wala. Nag-usap pa ba kayo pagkatapos nun? Hindi, sa tingin ko yun na yun. Gusto ko lang gawin yan. At sa tingin ko, hindi. Pero yun na yung huli. May inabuso ka bang anumang database? May iba pa bang pagkakataong di ko nabanggit? Wala. Meron pa bang ibang tao na hinanap mo sa David or kung ano man? Wow. Para ito sa ibang kaso, ginamit ko na yun at sa hotlist. Pero yun lang ang naalala ko. Pareho lang, ang hotlist David at NCIC ay ginagamit para sa mga taong may warrant o kapag may legal kang dahilan para hanapin ang isang tao. Tama. Oo, pero siya, oo. Para sa kanya, ginawa lang yan para lang dumiskarte sa kanya. Alam ko, ang tanga ko, sabi niya, oo. Yeah. Tingnan ko nga. Sige, kwento mo sa akin, ano? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, akala ko parang modelo siya mula sa pag-arte kasi, alam mo yun, nagdala sila ng cast para sa Bad Monkey. At, sabi ko, lalapitan ko siya at babatiin. At ginawa ko. Tinanong ko, modelo ka ba? Sabi niya, hindi. Parang naging fan ako. Taga rito. Tapos, napunta kami sa usapan na yun. Tapos, sinabi niya ang pangalan niya. Sabi ko, i-follow mo ako. Sabi niya, ikaw ba yun sa Insta, yung para sa pagsunod? Ginawa niya. Nakatira siya sa marathon. Sinuri mo ba sa F at NCIC yung sasakyan niya or lisensya niya or pangalan niya?
gamit na sa loob ng kotse mo? Sa tingin ko, parang pakiramdam ko kotse niya. Kotse niya, sige. Parang plaka niya, mga plaka. Yung nakuha niya sa David? Sa tingin ko, either yung kotse or yung VR. Kailan mo nilagay yung alert list? Bandang bisa ng Pebrero yon. Sige. Parang pagkatapos mong magustuhan ito, Yan ang una. Pebrero 3 yon. nilagay mo ba siya sa LPR? Sa tingin ko, siguro mga ilang araw pagkatapos. Hindi ko maalala. Parang pagkatapos mo siyang makilala. Pagkatapos wala kang nakuha na hit. O siya, wala din. Timing lang talaga. Sige. Oo. Alam mo ba na illegal na i-check siya sa David? Ano nangyari? Ano ba ang layunin mo sa lahat ng ito? Parang, ano? Ginawa mo ba? Ako hindi ko alam. Akala ko kasi. Hindi ko alam. Siguro, ang makakilala lang ng galong tao, alam mo yan, at parang nakakakuha ng thrill mula doon. Parang pinaasa niya ako, at ito lang ang isa sa mga bagay na hindi ko alam sa yung taong nagtutulak nun. Matapos ang panayam niya sa mga investigador, nag-email si Lamar Roman sa kanyang kapitan at tenyente. Ayon sa ulat, nakasaad para sa pamunuan na humihingi ako ng taos-pusong paumanhin at kinikilala ang pagkadismaya sa aking mga ginawa sa Monroe County Sheriff's Office. Nauunawaan ko na ang mga desisyong ginawa ko ay nagpapakita ng hindi magandang paghusga at tinatanggap ko ang buong responsibilidad sa epekto ng mga desisyong iyon sa aking unit, mga supervisor at sa buong ahensya. Nadismaya ako na ang ginawa ko ay nagdulot ng abala at naglagay sa iba sa mahirap na kalagayan. Pinagsisisihan ko na hinayaan ko makaapekto ang mga personal na issue at pagkukulang sa paghusga sa aking profesionalismo at paggawa ng desisyon. Kinikilala ko na kailangan kong akuin ang responsibilidad sa pagharap sa mga isyung iyon at tiyakin matuto ako mula sa karanasang ito. Ang email ay nagsasaad. Balak ko mag-focus sa personal na pag-unlad, pananagutan at matuto mula sa karanasang ito para di na maulit ang mga pagkakamali. Pinagsisisihan kong nabigo ko ang grupo ko at magsisikap akong maging mas mabuting tao at profesional dahil dito. Tinapos niya ang email ng may paggalang, Lamar Roman. Ayon sa ulat, tumanggi ang babae magsampa ng reklamo kay Deputy Roman, ngunit nagsampa ang kanyang departamento. Kung nakaayos na ang tagapabayos ng piyansa mo at iba pang kailangan, pero wala pa rin sila. Alam mo na, wala akong 5,000. Gusto mo kausapin ang asawa mo bago sumakay sa kotse. Ayon sa Monroe County Sheriff's Office, kinasuhan si Deputy Lamar Roman ng maling paggamit ng mga computer ng law enforcement, mga computer network at mga electronic device. Inaresto siya sa harap ng asawa at tinanggal sa trabaho ayon sa departamento. Kaya sinusubukan namin bigyan siya ng kahit ano. Pasensya. Sige, kontakin mo na ang bondsman para makakuha ng pera sa piyansa at iba pa. Mananatili ba siya doon buong gabi? Pareho ba? Hindi. Malaki ba ang chance na mapalaya siya o magpiyansa na lang kami para sa kanya? Hindi ko alam sagot dyan. Alam mo, Dahil sa dalawa niyang munting anak, naiintindihan ko. Hindi ko alam. Bahay, ang trabaho, meron siyang isang escort. Ibig kong sabihin, pagkatapos nito, alam ko nahirapan ka. Nakontak mo ng abogado. Ang payo ko, kailangan mo lang makipag-ugnayan sa abogado. Alam mo yun, makipag-ugnayan sa piskal ng estado. Tama siyang prosecutor. At sa puntong ito, parang nasa kamay na nila ito. Parang wala na ito sa aking control. Sila nang bahala dyan. wala talaga kaming pera para dyan, para sa ganun. Union ba ang nagbabayad ng abogado niya? Kailangan pa naming magbayad para sa kanya. Ibig kong sabihin, pwede mong kontakin ng hindi ako sigurado kung ano ang gagawin nila dahil siya ay probationaryong empleyado pa lang. Pero maaari na silang may tulong, baka may tulong na sa'yo ang tamang direction. Pwede di ba bukas na lang siya sumuko? Hindi ngayon, tibo ang warrant at nasa harap natin. Pero hindi ko kayang
akala ko ayos lang na tinanggal lang siya pero hindi pala. Hindi, ang ibig sabihin, sinabi ko sa kanya na nagsasagawa pa ako ng investigasyon, mga palatandaan na. Huwag mo hayaang makuha niya ang mga numero mula sa kanyang telepono. Kapag nanakot na siya sa kulungan, lahat ng iba pa, malamang siya yun. Pwede rin niya ibigay ang numero mo sa ahente ng piyansa at tumulong ayusin ang mga bagay para sa kanya. Wala talaga kaming pera para tumulong. Hindi. Sige, yakapin mo siya. Walang mga sandata tulad ng kutsilyo, iba pa ba? Hindi mo kailangan umalis. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Sige. Kung magkakaproblema ako sa warrant na yun. Pero dapat nasa sistema na yun, di ba? Basta nasa sistema na. Ayos na yun para sa servisyo. Roman, pasensya na pare. Ganun talaga. Nandito na tayo ngayon. Pero tandaan mo lang yung sinabi ko tungkol dito na maliit na balakid lang ito. Okay? Hindi, parang ganyan lang ngayon. Pero sa huli, malalampasan mo rin to, bro. Tama. Pakinggan mo, sana magtagumpay ka. Tuloy mo lang laban, tol. Si Lamar Roman ay dinala sa Monroe County Jail at pinalaya matapos magpiyansa ng $50,000. Batay sa mga online na tala ng korte, pumasok si Lamar Roman sa pretrial intervention program noong nakaraang linggo. Ibig sabihin, hanggat natatapos niya ang mga kinakailangang gawain tulad ng community service o counseling, maaaring mabasura ang mga kaso laban sa kanya. Salamat sa pagsama sa akin sa episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Makikita tayo ulit bukas para sa isa pang kaso.